Hello po, ako po si Azel Cleophas Balmonte. I'm 11 years old po. I'm grade 5. Ito po si Luna, po, January po ata sila pinanganak. Actually, sa kondisyon niya, talagang medyo mahiyain siya. So, siguro, ang hirap mag-approach ng ibang tao unless siya yung unang i-approach. Tapos, at the same time na nakikita ko rin pag nasa relatives kami, hindi rin siya unang magsasalita. Still, yung mga, kumbaga kung hindi mo siya i-approach, hindi siya. Pero sa mga friends naman niya, okay siya. Kasi kung dun sa mga taong komportable na talaga siya, makikita mo naman kung paano siya mag-interact. Yun nga, tawag dito, hindi ko inakala na talagang alopecia at una kasi nga nakas siya. So, nabali yung, I think yung left arm niya. So, after a week, nilagnat siya. Tapos nung nilagnat siya, doon, biglang nawala yung buhok niya. Nakita namin doon sa kama, unti-unti nawawala yung ano niya. So, akala namin dahil nga doon sa stress lang doon sa kas. So, after noon, bumalik naman siya. Tapos, biglang nagkaroon na naman siya ng series ng sakit. Nagkaroon siya ng tigdas. Tapos, as in, nawala na. Nawala na talaga totally. Nung una, sabi nung derma, sige, alopecia yan. Dahil kasi nagpa-patch siya. Tapos, nung nagkasakit nga siya, naging alopecia universalis na. Kasi as in, totally nawala yun sa buhok niya sa ulo, nawala yun sa kilay niya. Nawala rin talaga lahat, as in lahat. Yung alopecia is a term meaning merong hair loss. Okay, this one, wala masyadong known cause. It's an autoimmune cause of hair loss. And the known triggers would be stress. And also may genetic component din siya. Wala silang lagnat, wala silang ubo, wala silang sipon. Magugulat na lang sila bigla. Pagkagising nila, may isang patch na walang buhok. Most of the time, hindi nila napapansin yun na nagsisimula na maliit lang. Kasi syempre, pag maliit lang underneath sa scalp, hindi yung mapapansin. So, magugulat na lang sila bigla. Malaki na, parang benching ko na yung laki na area na walang buhok. So, after a year, tuwa na naman kami kasi nagpapaderma kami, merong mga pinalalagay sa kanya, which is, ang dami na namin tinry. Unti-unti nagkakaroon, patch by patch. Pero, mawawala ulit. So, yun, ganun yung cycle. Nag-start siya sa parang bonnet or turban. So, I think mga 3 years old, lagi namin siya pinag-hat o kaya pinag-bonnet. So, pag lumalabas kami. Tapos pagdating ata ng, I think, 6 years old, doon, nag-request na siya na mag-wig na siya. Dati po, si mami po yung pumipili ng wigs. Pero ngayon po, nung lumalaki na ako na po pumipili na style na wigs po. Sa bahay po, comfortable naman po ako na walang wigs. Pero pag sa labas po, preferred ko po mag-wig. Yung nakikita lang ng ibang tao is yung physical. So, normally, syempre, sasabihin nila, kalbo, may sakit, may cancer. Napakahirap no bilang bata kasi hindi ka naman din masyadong aware kung ano yung nangyayari sa kapaligiran or para kang sponge, tanggap ka lang ng tanggap kung ano yung pwedeng sabihin ng ibang tao or kung ano man yung marinig mo, makita mo online. Siguro nung bata siya, hindi niya ma-express sa amin na
nagtataka rin siya kung bakit ganun siya. Naglalaro siya kasi normal, di ba? Naglalaro ka ng Barbie mo, tapos sinusuklayan mo. Tapos nakita ko na lang siyang bigla na ginupitan yung Barbie niya. Siyempre ako, unang reaction ko, siyempre magagalit ako dahil kasi sinigawan ko siya eh. Dahil kasi, di ba, parang ang mahal-mahal ng Barbie, tapos gugupitin mo. Tapos biglang sabi niya, Mami, hindi ba siya maganda? So, doon ako biglang yes, maganda. Kasi, di ba, syempre siguro dahil kinakalbo niya kasi yung Barbie. So, sa akin kasi nung una, akala ko basta pinaglaruan niya lang. So, yun yung siguro hindi niya masabi na hindi, maganda naman yung Barbie ko kahit wala rin buhok. So, yun siya. Yung, minsan kasi hindi niya siguro ma-express, pero ayun pala na ano niya dun sa mga toys niya. Kaya we have to be more sensitive enough or mindful enough sa mga wordings para sa ganun yung bata na may alopecia, simulan niya sa sarili niya yung pagtanggap na ito lang ay isang kondisyon na hindi nawala ang buo niyang pagkatao. Okay? So at the end of the day, matututunan ng bata yung self-love. And what is the greatest love of all? Is what? To love yourself. Diba? Mawala man yung buhok niya, buo pa rin siya. Ang gusto kong sabihin sa mga mas nakakabata and the next generation of those with alopecia is you're not alone. You have your Alopecia Philippines family to help you through your journey. Pwede kang maging proud kahit wala kang buhok. Kasi kung tumubo man yan or hindi, ang pinaka-importante kung sino ka bilang isang tao. Pero ando na kami sa point na, yun nga, kung tumubo siya, okay. Kung hindi siya tumubo, okay din. Kumbaga, mahal naman namin siya kahit may buhok siya or wala. You may stare, I don't care, 'cause I'm more than my hair. You may laugh, make me cry, but the tears will